Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dalawang sospek ng pamamaril sa Tacloban National High School hawak na ng Philippine National Police. Insidente, isa sa ilalim sa masusing investigasyon. Patrolwoman Resalie Umalay, magbabalita. Naaresto na ng Philippine National Police ang dalawang sospek sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte nito lamang Lunes, Hunyo 22, taong kasalukuyan. 3 ang nasawi habang 5 naman ang sugatan sa madugong insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa PNP, nadakip ang isa sa mga sospek sa loob mismo ng paaralan matapos ang insidente, habang ang ikalawang sospek ay naaresto sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad. Kinilala ng pulisya ang dalawang sospek bilang mga menor de edad na estudyante ng nasabing paaralan. Ang isa ay 15 anyos at ang isa naman ay 14 anyos, kapwa grade 9 students. Sa paunang investigasyon, lumabas na umano'y nakaranas ng pambubuli ang dalawang sospek sa loob ng paaralan, gayunman nilinaw ng mga otoridad na patuloy pa ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng insidente at ang tunay na motibo sa likod ng pamamaril. Samantala, patuloy ding binigyan ng tulong at suporta ang mga biktima at kanilang mga pamilya habang hinihintay ang resulta ng mas malalim na investigasyon ng mga otoridad. Ang insidenteng ito ay paalala ng kahalagahan ng pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran sa loob ng paaralan. Hinihikayat ang lahat na agad i-report sa mga otoridad ang anumang uri ng bullying, banta o kahina-hinalang kilos upang maiwasan ang ganitong trahedya. Ang pakikipagtulungan ng komunidad, paaralan at mga magulang ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat kabataan. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Walang takas sa batas ang isang wanted person na may kasong lascivious conduct sa operasyon ng mga tauhan ng Maritime Police Station Regional Maritime Unit 5 sa Tinambak, Camarines Sur. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Joel Morinho. Patagumpay na naaresto ng Camarines Sur Maritime Police Station ang isang wanted person sa Tinambak, Camarines Sur. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest sa kasong lascivious conduct under Section 5B of RA No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, na docketed sa Criminal Case No. 26-4498 na inisyu ng Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Branch 63, Calabanga, Camarines Sur, na may nirekomendang piyansa na 200,000 piso. Pinaalam sa naaresto ng individual ang dahilan ng kanyang pagkakaresto
at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang lubos niyang nauunawaan. Dinala siya sa Camarines Sur Maritime Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na ginagampanan ng PNP Maritime Group ang mandato nitong tiyakin ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa mga komunidad. Alinsunod sa programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Camarines Sur Maritime Police Station, ako si Police Staff Sergeant Joel Moreno, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Staff Sergeant Moreno. Mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng Rodriguez Municipal Police Station sa San Isidro, Rodriguez, Rizal. 4 na drug suspect, arestado. Nakatutok dyan si Patrolman Junmar Abang. 4 na hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Municipal Drug Enforcement Team ng Rodriguez Municipal Police Station sa Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal nitong madaling araw ng Hunyo 19, 2026. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang mga alias na JM, 23 taong gulang, Intad, 33 taong gulang, Balong, 26 taong gulang at JP, 20 taong gulang. Ang dalawa sa kanila ay nakatalang high-value individuals habang ang dalawa naman ay street-level individuals sa drug watch list ng pulisya. Sa nasabing operasyon, nakumpiska ang 14 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 60 gramo at may tinatayang standard drug price na 408,000 pesos. Na-recover din ng bypass money, karagdagang perang pinaniniwalaang mula sa illegal na transaksyon at 2 coin purse. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng kaukulang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sa presensya ng mga mandatory witnesses alinsunod sa umiiral na batas. Matapos ang operasyon, agad na ipinaalam sa mga sospek ang kanilang mga karapatang konstitusyonal at isinilalim sa kaukulang medical at forensic examinations bago dinala sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. Samantala, inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga naarestong sospek para sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang. Alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolman Abang. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng 2 regional most wanted person na may kasong rape sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Imus City at 13 Martires, Cavite. Tinutukan niya ni Patrolman Emerson Abido. 2 pinaghahanap ng batas na nakaharap sa mga kasong may kaugnayan sa panggagahasa ang magkahiwalay na naaresto ng mga otoridad sa Cavite. Sa 13 Martires City, Cavite, matagumpay na nadakip ng mga tauhan ng 13 Martires Component City Police Station ng isang regional level most wanted person na si alias June sa Barangay Kabuko noong June 16. Nakaharap siya sa mga kasong qualified rape at acts of lasciviousness. Walang inirekomendang piyansa para sa kasong qualified rape, habang 36,000 pisong piyansa naman ang itinakda para sa acts of lasciviousness. Samantala, isa pang regional level most wanted person ang naserbisyuhan ng warrant of arrest sa LTO compound sa Barangay Paliko 4, Imus City. Kinilala ang akusado na si alias Lando na nakaharap sa kasong rape through sexual assault. May itinakdang piyansang 100 at 20,000 piso para sa kanyang pansamantalang paglaya. Lumabas din sa investigasyon na siya ay kasalukuyang nakakulong sa CIDG Cavite dahil sa isa pang kasong qualified rape. Ang 2 akusado ay nasa kustodiyan ng mga otoridad para sa kaukulang disposisyon at pagharap sa legal na proseso. Mula dito sa Cavite Police Provincial Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Emerson Abido. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Patrolman Abido. Quirino Police Provincial Office at iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagkaisa sa pagpupulong para sa ligtas at maayos na pagbabalik eskwela sa Quirino Province. Police Staff Sergeant Jeff John Nabasa magbabalita. Sa layuning magkaroon at matiyak ang isang ligtas at maayos na balik eskwela ngayong taon, ay matagumpay na nagsagawa ang Quirino Police Provincial Office ng isang special meeting noong 17 ng Hunyo na ginanap sa Quirino PPO Conference Hall San Leonardo Aglipay, Quirino. Pinangunahan ang nasabing pagpupulong ni Police Colonel Paulo Y. Gamido na dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at ahensya ng pamahalaan, kabilang miyembro ng Sangguniang Bayan
Bayan, ABC President, Quirino State University President, School Division Superintendent ng DepEd Quirino, mga district supervisors, mga school principals mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan, mga kinatawan ng LTO at PPWH, gayon din ang mga PTA presidents at lahat ng Chief of Police. Layunin ng pagpupulong na higit pang palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang stakeholders upang matiyak ang ligtas, maayos at matagumpay na pagbubukas ng klase sa buong lalawigan ng Quirino. Kabilang sa mga mahalagang paksang tinalakay ang pagpapatibay ng seguridad sa loob ng paligid ng paaralan, pagpapanatili ng kaayusan sa trapiko, pangangalaga sa kaligtasan ng mag-aaral at paghahanda ng mga pasilidad. Inihag din ng QPP ang iba't ibang programa at proyektong nakatuon sa kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral, kabilang muling pagpapatupad ng proyektong katutubo na naglalayong palakasin ang ugnayan ng kapulisan at sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng mga makabuluhang inisyatiba para sa mga mag-aaral. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Police Colonel Gamido, Provincial Director, na ang kaligtasan ng mga mag-aaral ay nananatiling pangunahing prioridad ng QPPO. Habang nagpapatuloy ang mga klase, patuloy niyang paigtingin ng police visibility, security patrols at pakikipag-ugnayan sa paaralan at lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mag-aaral. Mula rito sa lalawigan ng Quirino, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jeff Janabasa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Nabasa. Hindi na nakapalagpa ang isang 35 anyos na lalaki na may kasong child abuse matapos silbihan ng warrant of arrest ng mga tauhan ng PNP Maritime Group sa Dagupan City, Pangasinan. Police Corporal Imelda Sales sa report. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Dagupan Maritime Law Enforcement Team sa pangungunan ni Police Staff Sergeant Dodluil P. Arroyo at sa ilalim ng supervisyon ni Police Captain Rachel V. Corpus, Acting Station Chief ng Pangasinan Maritime Police Station. Ang isang wanted person na sa bisa ng warrant of arrest noong Hunyo 18, 2026, dakong alas 11 ng umaga sa Barangay Bunuan Giset, Dagupan City. Ang naarestong individual ay 35 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Pugo Chico, Dagupan City. Siya ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 10, Paragraph A ng Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na nakapaloob sa Criminal Case Number 2026-0611-D. Ang nasabing warrant ay inisyu ng 1st Judicial Region, Branch 15, Family Court, Dagupan City, na may itinakdang piyansa na nagkakahalaga ng 80,000. Sa oras ng pag-aresto, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang lubos na nauunawaan. Alinsunod sa Administrative Matter Number 21-06-08-SC o ang Rules of the Use of Body-Worn Cameras in the Execution of Warrants. Ang operasyon ay naitala gamit ang alternative recording device upang matiyak ang transparency at pagsunod sa itinakdang mga alituntunin. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa tanggapan ng Dagupan MLET para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang kinakailangang disposisyon bago ito iharap sa tamang hukuman. Patuloy na pinagtitibay ng PNP Maritime Group ang kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng batas at sa paghahabol sa mga individual na may pananagutan sa batas bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Ako si Police Corporal Imelda D. Sales, PNN Correspondent. Maraming salamat, Police Corporal Sales. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, isang espesyal na handog ng PKG Online Awitan ang naghihintay sa ating mga manonood. Tampok bilang special guest ang kilalang Race to Valhalla PH Band na maghahatid ng mga awiting siguradong magbibigay inspirasyon, saya at magandang musika. Mapapanood live yan bukas sa Police News Network Facebook page. Ika-24 ng Hunyo, alas 11 ng umaga. Pinapaalalahanan din ng Philippine National Police ang publiko na manatiling kalmado, makipagtulungan sa mga otoridad at umiwas sa mga
sa pagpapakalat ng hindi beripikadong mga insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Hinihikayat ang lahat na hintayin ang opisyal na pahayag at mga update mula sa kinauukulang ahensya. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Malencia Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Police Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.